Nabawi ng Israel ang pinakamahalagang war fortress ng Lebanon. Ito ay ang tinatawag na Beaufort Castle. Itinaas na ang bandila ng Israel sa naturang lugar. Pero teka muna, bakit ang salitang ginamit ay binawi gayong hindi naman ito pag-aari ng Israel? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 3, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay tungkol sa nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng puwersa ng Israel at Hezbollah ng Lebanon. Araw-araw ay merong mga naitatalang mga nasasawi, pagkawasak ng mga gusali. Nagtapos ang mga pag-uusap ng Amerika at ng Iran. Pero ang mga missiles ay tuloy-tuloy ang pagliparan. Lalong-lalo na mga kaibigan sa panig ng Hezbollah na suportado ng Iran at sa panig ng IDF. At merong ginawang pinakabagong pag-atake ang IDF sa Lebanon. Marami ang nasawi. Nagrereklamo na ang maraming mga leaders. Lalong-lalo na mga kaibigan ang Iran. Iginigiit ng Iran na sa ceasefire na umiiral sa pagitan ng Amerika at ng kanilang bansa, dapat kasama dito ang Lebanon. Pero ayaw itong kilalanin ng Israel at tuloy pa rin ang kanilang ginagawang pag-atake, airstrike man at maging ground operation, tuloy na tuloy. At ngayon mga kaibigan, napakarami ang nasawi. Nagsalita na ang ambassador ng Israel na nasa United States of America. Humingi ito ng paumanhin dahil sa mga taong nasawi. Ayon sa ambassador ng Israel na nasa Amerika, hindi raw intensyon ng IDF na saktan ang mga sibilyan. Hindi raw kalaban ng Israel ang mga sibilyan sa Lebanon. Bagkus, isa pa nga raw ito sa kanilang ipinaglalaban. Nais nila na maging malaya ang mga sibilyan sa Lebanon sa pamamagitan ng pagpapaalis naman ng militanteng grupo na tinatawag na Hezbollah. Nagiging kahati kasi ng bansang Lebanon ang kita ng kanilang bansa. Sa halip na ito ay makatulong sa pagtaas ng kanilang ekonomiya, ay napupunta ito sa Hezbollah. Kaya nais ng Israel na matulungan ang mga Lebanese na umangat ang kanilang ekonomiya. Gusto rin ito ng maraming mga Lebanese. Kaya lang, hindi maikakaila na maraming mga sibilyan ang nadamay. Ayon sa ambassador ng Israel na nasa Amerika, kung meron mang mga nadamay, ang dapat sisihin dito ay ang Hezbollah, sabagat ginagawang human shield ng Hezbollah ang mga sibilyan. Marami sa kanila ay nagtatago sa mga public houses, sa mga paaralan at hospital, at hindi naman nagpapatinag dito ang Israel. Tinatarget nila ito upang tuluyan nang mawala ang Hezbollah. At ngayon mga kaibigan, sa umiigting na ground operation ng Israel sa Lebanon, isang napakahalagang war fortress ng Lebanon ang nakuha ng Israel. O sabihin natin mga kaibigan na nabawi. Ito ay ang tinatawag na Beaufort Castle. Pero teka muna mga kaibigan, ang salitang ginamit sa mga balita ay nabawi. Paano ginagamit ang salitang nabawi gayong ang naturang castle ay hindi naman pag-aari ng Israel? Ito ay itinayo mismo sa lupain ng Lebanon, particularly mga kaibigan sa southern part nito. Ibig sabihin, sa lupain ito ng Lebanon at hindi lupain ng Israel. Pero ito mga kaibigan ay itinayo ng King Folk of Jerusalem at ng mga Crusaders taong 1139. Ibig sabihin mga kaibigan, may kinalaman pa rin ang Jerusalem sa pagtatayo ng Beaufort Castle, kaso lang hindi nga sa lupain ng Israel. Kaya ito ay pag-aari ng Lebanon sa mga panahong ito. Napaka-importante nito kung giyera ang pag-uusapan, sapagkat ang naturang castle ay nagsisilbing lookout. Matatanaw kasi dito mga kaibigan halos buong Lebanon
at maging bahagi ng Israel. Kaya kung sino man ang kumontrol nito, sila ang nasa power. At sa mga panahong iyon mga kaibigan, marami ang mga sumusugod sa Lebanon pero napag-aalaman na ito bago pa makapasok ang kalaban. At katunayan, taong 1982, giyera ng Lebanon. Ginamit ang fortress na ito ng Palestinian Liberation Organization pero nakuha ito ng IDF kaya naging kontrol ito ng Israel. Pero taong 2000, umalis ang puwersa ng Israel mula sa Beaufort Castle. Kaya naman, naibalik ito sa Lebanon. Laking tuwa ng gobyerno ng Lebanon sapagkat dito ay matatanaw din ang kontrol ng kanilang napakahalagang river. Ito yung Litani River na pinagkukunan ng tubig ng mga tao sa Southern Lebanon. Pero sa kasalukuyang taon, 2026, sa ground operation ng Israeli Defense Forces, ay nabawi nila ito. Yan pala ang dahilan kung bakit ang salitang ginamit ay nabawi, sabagat dati na pala itong naging kontrol ng puwersa ng Israel. Ang reason kung bakit ito muling kinontrol ng Israel, sabagat ayon kay Benjamin Netanyahu, nais nilang maprotektahan ang Jerusalem maging ang Galilea. Nagsisilbi rin kasi itong military outpost ng Hezbollah. Pero nang matalo ng Israeli Defense Forces ang puwersa ng Hezbollah sa lugar na ito, naging outpost ngayon ito ng Israeli Defense Forces. Kaya kaya nitong protektahan ang kanilang lupain. Ayon sa mga analyst, dahil sa muling pagkontrol ng IDF sa Beaufort Castle, malaking pagkapilay ang nangyari sa puwersa ngayon ng Hezbollah at magiging dahilan naman ito upang magkaroon ng magandang ugnayan ang Israel at ang gobyerno mismo ng Lebanon. Bakit? Sabagat posible na makikipag-usap ang Lebanon sa Israel na ibigay ito sa kanila. Dahil matagal na panahon mga kaibigan, hindi ito kontrolado ng gobyerno ng Lebanon, kundi kontrol ito ng Hezbollah. Kaya marami ang mga naniniwala na hindi man sabihin ng Lebanon na masaya sila sa ginawa ng Israel, pero posible na yan ang kanilang nadarama. Ayon sa mga eksperto, ay minsan nang napatunayan ng Israel na hindi naman nila talaga aangkinin ang lugar na ito. Iniwan nga nila ito sa Lebanon kaya lang napabayaan kaya naging kontrol ito ng militanteng grupo. At kung ano man ang magiging susunod na kapalaran sa pagitan ng Lebanon at Israel at kung ano ang magiging aksyon ng Israel gayong kontrolado na nila ang Beaufort Castle, yan mga kaibigan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga contents at baka naman bago ka lang sa channel na ito, hihingi sana ako sa inyo ng kaunting pabor na isubscribe o i-follow na ang napakaliit na channel na ito. Sa lahat ng ating mga kababayan na nasa Israel, nasa Lebanon, kumusta po kayo? Mag-ingat po kayo. Dalangin po namin ang inyong kaligtasan. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye